Total na narito ako dahil kaisa ako ng ating mga kababayan para sa bulok na sistema ng gobyernong ito. Maliwanag ang nakasulat. Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Bakit hindi ang mandarambong? Kaisa ako ng sambayan ng Pilipino. Eto, proud akong maging Pilipino, pero ikinahihiya ko ang gobyernong ito. Mensahe ko sa gobyerno, ikulong ang tunay na mandarambong. Tandaan nyo mga kababayan, ano po, masakit ang lukuhin. Pero yung niloloko ka na walang ibang lumoloko sa iyo kundi sarili mo, katulad ng ginagawa nila sa mga sarili nila, niloloko nila sarili nila, binabaluktot nilang bata, huwag yan ang payagan nating mangyari sa sarili natin. Tandaan po ninyo, ito po ay para sa ating bayan, at kung ako lang po sana'y walang anak, hindi na ako makikialam dito eh. Kaya lang ayaw ko maiwan ng mga anak ko, pamilya ko sa ganitong klase ng sistema ng pamahalaan ng ating gobyerno. Gusto kong mabago para maiwan ko man sila, panatag ang loob ko, nasa mabuting kamay ang pamilya ko. Parahin ta. Murag dool na ta ba? Rod, musta? Saan lokal kayo? Malasigi, distrito ng San Carlos City, Pangasinan. Pangasinan pa kayo? Mga ilang ano kayo? Truck? Sasakyan? Walang ban. Ban kayo? Mga ilan? Hindi ko nabilang po. Kasi may kanya-kanya kami ng sasakyan. Okay, sige. Pangasinan no, represent. Lokal lang Pangasinan. Sige, sige brad, salamat ha. Muna no ang mga tao karon dire oh. Nanata sa venue no. So makita na to, grabe ka traffic no. Ang flow sa sakyanan no. Makita na to dire. Dire nga area padong nagwa no, City Hall. So dire tas tunga no. Nanay program dire oh, makita na nato. Madunggan na nato. So tara, padayon ta. Labang ta, labang. Laban, kaway ka laban. Nasima mo. Saan ano kayo ma'am? Pangasinan. Pangasinan, lokal na Pangasinan no. Daganin ni sila oh, mga taga Pangasinan. Sige, laos ta. Kumusta biyay? Okay lang. Okay lang? Walang traffic? Anong oras kayo dumating? Meron lang. Ngayon lang? Sige ha. Amping. Naanata dire. Muna ning spot no. Dirita sodta. Aman ta mukha na ni be. Mo pisto. Makita na to diri no, dagan kay mga naka-tent. Ay mga dalang camping chair, na uban no, nakatuog na niyo. Gabi pa ning uban diri ba? Kay diri sa Liwasang Bonifacio. So gabi pa ning uban diri. Mo ni ang D3 no sa INC nga rally. Na mga gahapnig diri oh. Ang stage na dito, unahan. Dito ta, laos na dito. Ito, unahan. Damon. Laos na laos. Si Zero. Kao nagkuhan, eskindi. Bawa sa kainit. Okay, nanata sa spot no. Ay, nakabutan dito. Ang kurap, kinakanlong, ang nagbunyag, kinukulong. Saan lokal kayo, sir? Distrito ng Maynila, lokal po ng Paco. Lokal ng Paco, distrito ng Maynila. Sige, salamat ha. Taga Paco ni sila oh. Ito tonan. Tana ta. Manino ang update diri sa Liwasang Bonifacio. Kung ako na sayop no, kaning likod ani nga building mo ni ang Manila Post Office. Tana ta dire. Hashtag hinarang. Na sila sir, may hapon. Saan lokal kayo? Sikya. Ha? Sikya saan yan? Santa Ana. Sa malapit sa punta. Malapit sa punta. Pinagmulan. Yung pinagmulan no, punta Santa Ana. Okay oh. Kumusta? Ito. Mga Isa.
Kailan kayo dumating dito or kanina pa or kagabi pa? Kararating lang. Sa gabi, nandito rin kami. Sir, message nyo ngayon dito. Ano? Always forward. Ini mensahe? May mensahe kayo dito? Dapat mawala yung mga kurap. Ano pa? Pero kami Dapat mawala mga kurap. Oo, tapos pagka may bagong presidente, bitayin lahat ang nagnakaw. bago kong bitawan, kung may una Sige. Para hindi tularan. Sige, salamat ah. Para sa buong bayan, okay. Para sa buong bayan, no? From Paco, Santana, Santa Ana, Manila. Manila. Okay, salamat sir ah. Thank you, thank you. Sige, dito na. Muto no ang mga taga Paco, Santa Ana. Aning Iglesia ni Cristo, nagikan ni ang simbahan na ni nga pinakauna nasa Punta, Santa Ana. Munang pinakauna no nga simbahan. dahil malamang Gitukod na atong July 27, 1914. Natay mahinabi diri karon si Sir Nori Fidel. Gikan pa ni sila sa Bulacan. Sir, bakit kayo nandito ngayon? Well, narito ako dahil kaisa ako ng ating mga kababayan para sa bulok na sistema ng gobyernong ito. Maliwanag ang nakasulat. Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Bakit hindi ang mandarambong? Di ba? Yan ang dahilan bakit ako narito. Kaisa ako ng sambayan ng Pilipino. Eto, proud akong maging Pilipino, pero ikinahihiya ko ang gobyernong ito. Anong mensahe nyo sa gobyerno? Bisaya ko sa gobyerno, ikulong ang tunay na mandarambong. Sir, salamat ah. Sir Noelo from Bulacan. Ano po? Mao to no atong na istorya no nahinabi si Sir Noel gikan pa og Bulacan. So tara mangita gyud punta diri ma istorya no, ma interview. Mo no si Sir Hieronimo. Gikan bini sila og Negros Oriental from Dumaguete City. Sir, kumusta? Maayos naman, mabuti. Kailan kayo dumating dito? Kanina, alas 8 ng umaga. Ito yung first time mo sa rally dito. Hindi, galing pa kami ng INSA. Pangatlong araw na ngayon. Galing kayo sa EDSA, 2 araw doon. Tapos lumipat dito, kami rito. lumipat kayo. Sir, ano yung mensahe mo sa gobyerno? Dapat ipatupad nila yung batas na patas. At dapat talagang usisain yung mga sino mang nagkamal ng pera doon sa flood control. Dapat talagang tuntunin kung sino man yung mastermind na ang laking pera na wala sa ating bayan. Dapat talaga yun ang tuntunin. Hindi yung protektahan nila yung mga yung mga nagkamal ng pera. Imbes na tulungan nila yung mga nagsusulong ng katarungan, ayun pa ang ginigipit. Kaya napakahirap ng gobyerno natin. Hindi pinagaginggan ang taong bayan. Parang walang pakialam sa bansang Pilipinas. Okay. Sir, salamat ah. Salamat. Sir Hieronimo from Dumaguete City. Yes, sir. Salamat. Thank you. Moto no, taga Negros, Dumaguete City no, atong na hinabi diri sa kuan INC rally. Mangita pa tawag lain. Ay natay may hinabi karon no, diri taga lokal ng Paranaque na si Sir Ryan. Sir, kumusta? Bakit kayo nandito ngayon? Para po sa pagkakaisa namin, para sa nangyayari sa bansa dahil sa magulong gobyerno. Gusto namin mag-stand out para sa kabubuti ng bansa. Sir, mensahe niyo po sa gobyerno ngayon. Mensahe po namin sa gobyerno, dapat pakinggan kami para mapanatili yung kapayapaan sa bansa natin. Sige, sir, salamat ah. Salamat.
galing pang Paranaque, distrito ng Metro Manila South. Salamat sir, thank you. Kita no, moto no sa taga Paranaque si Sir Ryan. Mangita matag mga kuan diri. Ma-interview na to no. Kaya lang, please silang sumunod sa mga nakatatas. And that itself is democracy. Kasi malaya sila eh. Aside from the freedom of religion, ano magagawa? Eh yun ang gusto nila. Sinabi ka rin no, si Sir Ramon, taga Metro Manila ni siya. Sir, bakit kayo nandito ngayon? Nakikipagkaisa sa panawagan ng pamamahala. Mensahe niyo po, sir, sa gobyerno ngayon. Huwag nilang baluktutin ang batas, ipatupad nila yung batas at makatao. Sige. Salamat Sir Ramon. Si Sir Ramon, taga Metro Manila. Padayon ta. Mangita pa tag ma-interview no. Babae na sa datong kuan, istoryahon. So dirita. Muni ang update karon no, makita nato diri sa may Andres Bonifacio no, dagan kay mga kuan, mga tao nagpahuway, ang uban diri ng lingkod, nagbarog. Ang uban na ay mga tent, na mga payong. So makita tag kuan diri, maistorya. May nabi karon no diri sa Liwasang Bonifacio no. Si Ma'am Violeta ug si Ma'am Abigail yang kuan, yang mama. Ma'am, bakit po kayo nandito ngayon? Kung makipagkaisa po, dapat managot ang dapat managot. Ikulong nila yung mga kurap. Yun ang dapat nilang ikulong. Ano yung pong mensahe niyo po sa gobyerno ngayon po? Ilabas nilang katotohanan. Huwag nilang pagtakpan yung mga kinakandong nila yung mga totoong mabuti. Yung nakikipaglaban, yun ang gusto nilang ikulong. Dapat ang ikulong nila yung mga kurap. Dapat managot. Accountability. Sige, salamat Ma'am, thank you From Solis, Metro Manila. Thank you. Okay, padayon ta sa atong mga kuano, ang interview no. Mangita pa ta og mga lain nga mga may nabi diri sa venue. At least na natay mga na istorya no. So muna na itong makita karon no. Muning flag sa INC no, flag sa Iglesia ni Cristo. Natay may nabi karon no, si Ka Arnel from Alabang. Para sigaw po natin ang katarungan na para mailantad natin ang katotohanan. Dito tayo hindi lang para sa iglesia kundi para sa bansa natin. Magkaisa po tayo para ilantad ang katotohanan. Hindi pwedeng malungkutin ang katwiran para mananagot yung mga dapat mananagot na gumagawa ng mga hindi mabuti para sa bansa natin, para din sa atin to, sa bayan natin sa Pilipinas, para hindi naman magkahikaos ang ating mga kababayan. Kaya nandito tayo para tumindig tayo para sa katotohanan, para lalong matulungan ang ating mga kababayan na maraming naghirap dahil sa mga korupsyon. Sir, mensahe niyo po sa gobyerno ngayon. Mensahe ko sa gobyerno ngayon, sana maramdaman nila yung sigaw ng mga tao na humingi ng hustisya para sa taong bayan at sa buong Pilipinas na maraming naghirap dahil sa mga namumuno ngayon na dapat ipatupad yung katotohanan. Dapat isa sila para po sa mga taong bayan na kawawa, kainatnan natin. Kaya dapat sila mantig ang kanilang puso na sila po ay sana maramdaman nila yung sigaw ng bayan, mga tao. Yun po ang mensahe na dapat maramdaman nila yung kawawa ng mga tao na dinana sa ating bansa. Sige. Sir, Carnel, salamat po. Sinabi ka rin no, si Kuya Richard from Baguio City.
Ako volunteer group ni siya. So, sir, bakit kayo nandito ngayon? Narito kami na nakikisa sa mga iglesia. Yan. Ang ayaw lang namin, don't bend the law. Yan. Sir, mensahe niyo po sa gobyerno ngayon po. Yan. Mensahe ko lang para sa inyo don't bend the law. Don't Pindalo. Sige. Kuya Richard from Baguio City. From Baguio City. Shout out sa mga members ko sa Ako Volunteer sa Baguio City at sa mga iba pang grupo dyan. Halina kayo dito sa Liwasan. Salamat. Alam mo, Auntie, talagang naniniwala ako na Unsa man yung dala? Unsa yung dala? Mga kurakot, ito mga nagbibigay ng korupsyon sa ating pan. Mga magnanakaw sa mga malita sa Pilipinas. So, ano naman kay Malita? Ano naman kay Malita? Ito ang mga ninakaw nila. Dito nila ninakaw yung mga pera. Malita na pera. Ibalay ka ang malita ng kapanang bayan. Let's go! Kiri taway sa kilid no nga bahin atong tanawon ang sitwasyon diri. Ay mga nakatent diri no, makita nato nay camping chair. So sa akong pagka baluan ni gabi pa ning uban diri no. Kuning uban nay makita nato may mga nakatent na diri nga bahin pareha gyapon ang sitwasyon no, puno-puno pud. Okay, dito ta unahan. Okay, mangita ta og kuan be ma-istorya be. Ay may nabi karon no si Ma'am Yumi og imong mother. Kapatid. Galing pa sila ng GMA. Galing pa sila, gikan pa sila kuno, Cavite. Layo-layo po ni ilang biyahe. Ma'am, ilang oras yung Cavite papuntang Manila? 2 oras. Mga kailan po kayo dumating? Kanina pa, alas 11. Pumunta kayo ng Itsaw, hindi na? Kahapon. So, pangatlong araw nyo na to dito? Oo, yung mga ibang kasama. Okay. Ma'am, bakit po kayo nandito ngayon? Dahil nag-iisa kami sa pamamahala. At saka yung sinasabi mo na kung bakit kung ano yung masasabi namin sa gobyerno, kailangan maging tapat lang ang pagbigay ng batas at maging makatao lang. Kasi ang nangyayari kasi sa ngayon, hindi maganda. Parang nagiging selective talaga sila. Hindi maayos. Kaya ang gusto lang namin na maging patas lang namin ang gobyerno. Okay. Salamat, ma'am. Boto no atong nahinabi taga GMA diri sa kuan Cavite. Layo-layo po ilang kuan no. So diri ta. Makita pa taglain diri. Mga tao karon no. As of 3:30 mo na ni karon. Natay may nabi karon no si Attorney Louie Balsida, taga lokal ng Banban, Tarlac. Sir, kumusta po kayo? Ito, mabuti naman. At narito, nakikipagkaisa. Masaya tayo na sumisigaw ngayon ang ating mga hinaing. Sir, bakit po kayo nandito ngayon? Gusto natin makiisa sa panawagan ng nag-organize ng rally na ito na ilabas ang katotohanan, magkaroon ng transparency at accountability at nang mapanagot yung mga talagang mga mandarambok sa gobyerno. Sir, mensahe niyo po sa gobyerno ngayon. So, wag naman nilang ibenta ang law. Wag nilang baluktutin ang batas. Wag silang magtanga-tangahan na parang hindi nila naunawaan kung ano yung sinasabi ng batas. Katulad na lang po yung isinasampa nilang kaso kay Senator Marcoleta, blood fair daw. Dililing nila yung batas. Katulad na lang po ng ginagawa ngayon ni Remulla nung siya ay secretary ng DOJ. Meron siyang sariling direktiba.
ano yung direktiba niya? Ang pagsasampa ng kaso, hindi lang basta probable cause, itinaas niya yung quantum of evidence needed in order to file the case. Anong sinabi niya? Kinakailangan daw with prima facie evidence at with reasonable certainty of conviction of the accused. Ngayon ayaw niya ipatupad niya sa ombudsman. Alam natin kung ano yung mga elements ng plunder, no? Kinakailangan may na-receive ka nga na pera, of course, siguro pasok doon. Public official ka, pasok naman siguro doon. At ngayon, kinakailangan 50 million ang threshold. Okay naman, pasok naman doon. Pero yung anong klaseng pera yung kinuha? Lahat ba klase ng wealth? Hindi. Anong wealth yung pinagbabawal? Yung ill-gotten wealth. Yung bang contribution para sa kampanya ng isang kandidato, ill-gotten wealth ba yun? Voluntary contribution yun. Pag-aari ng individual. Hindi yun ill-gotten wealth. Pag sinabing ill-gotten wealth, yan po ay nakuha sa masamang paraan. Hindi po ganun. Ano pa po? Nagtatanga-tangaan sila sa pagsasabi ng in connection with this office daw. Bakit daw po? Dahil daw siya ay congressman, meron siyang opisina sa Kongreso. Tapos, hindi na nila liliwanagin yun. Nagtatanga-tangahan sila. Kapag sinabi mong in connection with this office, hindi yun yung literal na opisina. Yan po ay function in relation to his function. Ano bang function noon ni Senator Marcoleta? Siya ay isang congressman. Totoo may opisina siya. Pero yung pangtanggap ba niya ng voluntary contribution in relation ba doon sa kanyang opisina? Sa kanyang function bilang kongresista? Hindi po. Mabuti man lang sana, tanggapin mo itong contribution namin, pero magsulong ka ng batas na pabor sa akin. Yun siguro in relation o in connection with this office. Pero hindi doon O kaya naman, doon sa magkakaroon kayo ng votation, kailangan bumoto ka in favor sa ganito para ako'y makinabang, kaya ito pera. Yun yung in connection with his office. Ay doon sila tumitigil, ginagawa nila o kinukumbinsin nila sarili nila na hindi nila naintindihan yung batas. Hindi naman ako naniniwalang hindi nila naintindihan yan. Ang gusto lang nila ay mapakulong si Marcoleta para hindi siya magkaroon ng participation sa anumang dealings sa Senado. Yun lang po ang lahat ng yan. Dahil gusto nila silang mag-control, hawak nila ang yun ang gusto nilang mangyari. Tandaan nyo mga kababayan, ano po, masakit ang lukuhin. Pero yung niloloko ka na walang ibang lumoloko sa iyo kundi sarili mo, katulad ng ginagawa nila sa mga sarili nila, niloloko nila sarili nila, binabaluktot nilang batas, wag yan ang gawin nating huwag yan ang payagan nating mangyari sa sarili natin. Yan lang po at magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Tandaan po ninyo, ito po ay para sa ating bayan. At kung ako lang po sana'y walang anak, hindi na ako makikialam dito Kaya lang ayaw ko maiwan ng mga anak ko, pamilya ko sa ganitong klase ng sistema ng pamahalaan ng ating gobyerno. Gusto kong mabago para maiwan ko man sila. Panatag ng loob ko, nasa mabuting kamay ang pamilya ko. Yun lang po at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po, Attorney Louie Balsida from Tarlac. Bamban Tarlac. Ito no, ang mensahe ni Attorney taga Bamban Tarlac. Grabe. Kita gyud nato no. Ilang pagka matinud-anon suporta para aning rally. So tara, mangita na po taglain nga respondents no. Mangita na po taglain nga maistorya sa ilang opinion. Ano na sila diri karon. So tara, padayon ta. Na linya no para sa soft drinks, tubig o mga biskwit atong tanawon mi. Ang sitwasyon no diri sa may kilit sa Liwasang Bonifacio na ay mga makita nato diri ma'am. Taga-asa kayo ma'am? Pangasinan? Bulacan. Lain mga taga Bulacan kani sila, taga Bulacan ni sila. Kani sila silang ma'am. So naapoy libre diri no panghatag mga soft drinks, mga chicheria, mga biskwit ug uban pa.
mga sticker diri baligya tag 50 flag sa kuan nga iglesia Philippine Arena. Si Sir. Sir, kumusta? Saan pa kayo galing? Sa ano po? Araneta. Araneta. Mangita tag mga istorya no kanang dili iglesia. Kay kasagara mo gud sa mga iglesia bawal gyud sila magpa-interview no. So kanang ano dili INC ato pangitahon. Mutahan na ta. Tay may istorya karon no si Ma'am Corazon. Gikan pa ni siya sa Bulacan. Ma'am, bakit po kayo nandito ngayon? Makikijoin sa rally. Anong mensahe niyo po sa gobyerno ngayon, ma'am? Ang mensahe ko lang, one race, one nation. Pilipino tayo, iisa lang ang layunin natin. Wala lang korupsyon, yun ang mensahe ko. Sige po, salamat Ma'am Corazon. So mo no si Ma'am Corazon. Dili ni siya iglesia no, Katoliko ni siya. Join lang siya sa rally para makiisa sa panawagan no diri sa INC. So makita na taglain. Nino ang sitwasyon sa Luton no diri sa Manila. Makita na to no nga traffic na. Gikan dito sa Ayala Bridge. Padong diri oh. Diri sa may Manila City Hall ya, straight lang kadiya. Ano yung mga tao diri no, pasuod na sa INC rally diri sa Liwasang Bonifacio. Naganda na kay tao. Pagkakapantay-pantay. Nagsasaliwan
check no for 26 na. Gawas na ta. Grabe na kayong tao diri. Nagkadagan na. Okay, gawas na ta. Adto ta kuan SM City, Manila. Suri-suri ta. Kay akong kuan flight no. Karong gabi so dapat nana ako sa airport. Kay grabe ka traffic. Ano maniguro ta. Labang ta, labang. Sabi yo. Parahin ta, soda. Dito tagi yo. Nakabaan yung panahon. Ano to, just tao dito be. Biya kadagang tao eh. Eh, mangutan ang hasta mo agis. Kadagang tao. Tara, padayon ta. Ato tag City Hall, diri ta underpass ta agi. Tabi kadagan na kay tao karon no. Sa asal ini nga lugar diri sa Luzon. Sa Manila. Diri dagan tao diri. May mga naka-tent diri oh. Hoy! Hoy! Hinahinay na tanong atog airport kay gadagom na. Delikadog mauwan ta kay ikan na ba ta sa init ganiya.